Samantala, nakapagtala na ang Philippine National Police o PNP ng 10 kaso ng stray bullets mula Desyembre 16 hanggang ngayong araw na mas mababa kumpara sa katulad na panahon ng nakaraang taon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Muling nanawagan ng Philippine National Police sa publiko na iwasan na ang pagpapaputok ng baril sa pagpapalit ng taon. Ayon kay spokesperson to the Office of the Chief PNP, Police Senior Superintendent Robert Poe, lubha itong delikado sa mga matatamaan ng ligaw na bala. Sa ngayon, sinabi ng opisyal na may 10 kaso na ng stray bullets ang kanilang naitala simula December 16 hanggang December 29 na mas mababa ng 20% kumpara sa mga nakaraang taon tulad ng 30 kaso noong isang taon at 40 kaso noong 2012. Nagiging dahilan is the awareness of everybody, lalong-lalo may nagmamay-ari ng baril. And it helps na sa inyong parte sa media and especially the DOH and the PNP have been emphasizing the dangers of the stray bullets caused by the illegal discharge of firearms. Ang 10 kaso ay naitala sa iba't ibang panig ng bansa. Sa National Capital Region na may 3, Region 4A 4, Region 6 1, Region 7 1, at Region 8 1 kung saan 8 ang biktima. Nagbabala rin ang opisyal sa mga pulis at sibilyan na mahuhuling magpapaputok ng baril o illegal discharge of firearms. Noong December 16, 2013 hanggang January 2, 2014, may 15 nahuli ang PNP na nagpaputok ng baril. 4 mula sa PNP, 1 mula sa AFP, 1 mula sa Bucor at 9 na sibilyan. Habang simula December 16 hanggang December 29 ngayong taon ay mayroon lamang na 9 na nahuli sa illegal discharge of firearms ang mga otoridad. Kakasuhan sila ng kriminal at administratibo. Yung mga civilian ay kinasuhan lang ng criminal charges. So all government employees or law enforcement individuals were charged criminally and administratively. Hinikayat din ng PNP ang ibang lugar sa Metro Manila na tularan ang Baguio City, Davao City, Kidapawan City, Muntinlupa City, Olongapo City, Zamboanga City at ilang lugar sa Pateros kung saan ipinagbawal na rin ang paggamit ng firecrackers at pyrotechnics. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide.